Maliit kay Chino pala. Maliit yung sa'yo pala eh. Binarayan ko yung street of Thomas. Dapat kasi mamaya na Street of Thomas. Straight to Thomas naman. Parang hindi may street. Mamaya dapat. Okay, this is Talkies Nights. Welcome to another episode of our podcast. This is episode number 20. 20 ba ito? 20. Huwag na natin lagyan ng episode. Hindi, itong una natin. This is the episode. New episode. Secret Another episode. Another episode. Secret episode Na na. walang guest. From time to time gagawin din namin. Yes, thank you very much sa mga sumusuporta sa amin, whether you're watching in YouTube or streaming in Spotify. Sarapan ulit natin ang kwentuhan tonight. I'm Enzo, and as always with me, si Mr. Facts, Nico Caranto. Hey yo, Talkies crew, what's up? Tagay tayo. Kagay, balik sa Talkies Crew. And to my left, the commish, Paul Bernales. Salamat pa rin sa mga sumusuporta dyan, lalo na ang ating mga day ones. Uy. Nice one, Kong. Siyempre, last but certainly not the least, ang ating resident Talkies Master, Chino Tolentino. Hey, you, Hekis, Meki. Yes, Uy. Yes. Ba't may tatay tayong kasama dito? Yung tatay niya nakadress silang bay, nakapamero. Nakapamayroong na. Hindi namin Nasa- inabot yan eh. nasa inuman. Hindi Number namin inabot yan. 21. Hindi, kilala nyo na lang yun. Number 1 sa... Si Wemby na inabot ko eh. Lagyan mo ng tape yung to. Electric tape. Mr. Fundamentals yan. Anyway, mamaya natin i-discuss itong mga ganitong suot ko sa next episode na natin. Ano muna pag-uusapan natin tonight? Medyo something relevant muna sa ating Sa Nation. current na situation. Hindi lang sa nation pero all over. Worldwide. Madami na yung mga bakla, no? Hindi ba yata yun yung episode na doon? Di ba? Against where Papatay na nga sila eh. nagpapatay na sila, di ba? Yung mga bakla. Yung mga gangster na bakla. Baka naman. Shoutout sa previous guest natin. Si Monchi Monchi. Lainez. Yes. Hello, Monch. Hello, But March. nakikigera ba siya? Hindi naman. OG yun eh. OG. OG ng mga ano eh. Killer na mga biblip ka. Wag yun. Grabe yun. Baka. Wag yun. Tangina, puro tawa tayo. Seryosong topic natin. Okay, seryoso. Di, pag-uusapan natin kasi recently, nagpagas ako eh. So, nakita ko. Gano'n ka recent? Kanina lang. Actually, kagabi. Okay. So, nag-start na palang price hike. Last week pa yata. Last Parang week. $12 Hindi ako pesos ganun. ang, Hindi ako nagpapagas eh. in-increase Laging puno eh. Siguro on an average sa mga hindi kilalang fuel station, siguro mga nasa around 50 to 55. Pero pumapalo na siya ng mga 60 something, 62. Asa To nagpapagas 65. pa kayo? Kasi Mamaya yun, kami mamaya. usually nakaka 10k steps na kami. Akala ko electric. Akala ko Akala ko electric. Kompleto na namin yung 10k steps namin. Akala ko naman dahil hybrid. Nakaka-healthy siya. Akala ko electric kasi. Hindi, pero 10K akala ko, steps. tinaas ngayon ng crude is nasa 80-90 pesos. na. Malaki. Malaki, oo. Actually, ngayon Nasa 40, Tuesday na 50 pesos darating. ang tinaas. Yung mga hindi pa nagpapagas, 8 pesos ang tataas ngayon ng ano, sa gas. Sa diesel, 10 pesos. Akala ko Yung 40 darating na 50 Tuesday. pesos. Posible pang magtuloy-tuloy yan. Yun yung, kumbaga, trajectory. Trajectory nila mataas magtutuloy-tuloy. talaga. Which Grabe is, naman yan yan. yung effect, isa sa epekto nung nangyayari ngayon na gera Na gera. between US tsaka Iran. Iran. Ah, And dahil Israel. nagera. Kala ko gusto lang ng gobyerno natin na pataasin para may kickback sila. Uy. Para may kickback ba sila na ano? Tama na po. Tama na. Meron na kayong flood control. Flood control pa lang pinag-uusapan dun, ha? Tama na. Pero, pero biro, guys, yung war na nangyayari ngayon, di ba, nabalita sa social media, sa mga news outlets, yung mga bombing na nangyari sa Middle East. Oh. Napanood nyo yun yung like last week Bombahan yung... na- Akala ko nga AI video lang. Bomba. Hindi. Seryoso kami ha. Nagkataon lang na yung words ni Kumish kasi may naalala kami parehas. May Ay, naalala. kayong dalawa ba yan? Nico, bombahin mo ako. Nagkabomba. Bomba na. Pwede yun eh. Hindi, pero yun nga, akala ko AI video lang yung mga fighter jet na naglalaglag ng mga missiles na ganyan. So, syempre,
most of us naman may mga kamag-anak sa Middle East. Kaibigan, Kaibigan, kamag-anak, ako kaibigan. mga kakilala natin. So, syempre, we can't help but be worried din sa safety nila. Actually, dun sa GC namin, nagkukumustahan kami, ganun. Tapos tinatanong na, kwento sa amin, malayo naman sila. Actually, si JJ to, Nicodemus. Nasa ano siya, Oman. Oh man. Shout out, chef. So medyo malayo naman sila sa mismong gera, pero doon kasi dumadaan yung mga planes eh. So, Yung nakikita mga planes nila. na dumadaan, hindi daw siya makatulog minsan kasi nga from time to time may mga jet na woo! So, Ang sobrang lakas. imik na lang si JJ doon siguro, oh man. Tapos nagbabalik siya ng ilang ulit para makatulog siya. Yun yung kwento niya yun, ha? Hindi ko to joke. Hindi ko to joke, talagang kwento niya yun. Ibibilip ko ba? Hindi, ibiblip. Hindi, isipin mo lalaban ka na tapos biglang may dumaan jet. Hindi, saktong climax. Nabutas yung window, yung parang may may flying object lang na tumama. Eh di buti nga hindi sila yung kumbaga yung mga casualties ba na aksidente nahulog yung missile, yung mga debris lang ba. Ilalam May namatay na Pinay, di ba? Yung nabalitaan niyo ba yun? Yeah. talaga. Yung Naka-live first stream casualty. siya. First casualty. Naka-live stream siya, actually nung namatay siya. Naka-live stream siya. Hindi ko alam kung ano yung live stream niya. Hindi ko alam. Parang may Pero syempre, baka tungkol din yun sa gera. Siguro, medyo Nagbabalita lang, nag-update. siya. Yeah. Nag-update, etc. Hindi niya akalain na talagang tatamaan yung bahay nila mismo. O awan ko ba kung nasa bahay ba talaga siya. Pero parang bahay yun, kwarto yun eh. Parang kwarto. Pero madami din sa yung mga nabalita ng yung mga heroic acts din ng kapwa Pilipino natin, especially yung nasa siguro sa medical field yun, I don't know. Yung mga Most nililigtas likely na mga syempre, duty first. Mga nililigtas nilang pasyente or mga kasamahan Alam mo para ba yung matulungan ano dun? lumikas. Di ba pag may mga baha dito, may mga kalamidad, meron tayo ditong parang evacuation center. Sa kanila ang tawag bomb shelter. So bunker yun. Bunker yun. Nasa ilalim ng Bunker ba yun? Bunker yun. Sa ilalim ng kasi kahit kumbaga may tumamang missile, buhay kayo. Kasi pag nasa taas, yung missile kasi pag tumama, sasabog. Yung impact pa lang nun, saka yung fire. Oo. Sunog ka. Pero yung kina JJ meron daw ganun sila sa Oman. Hindi na kwento. May nabasa kasi ako isang newspaper company na nag-post sa social media na inanunsyo ng government natin na yung iba daw ay nasa bomb shelter na. Tapos mababasa mo yung sa comment section. Anong bomb shelter? Bomb shelter? Wala kami doon. Nandito kami sa ganito, ganyan. Walang ganyan dito. Parang kiniklaim nila na false yung pero anunsyo ng government. possible din yan kasi may mga kumbaga conspiracy theories din. Inuuna ng government, mga high profile siguro. Parang di magkagulo. Alam Kasi niyo yung movie na 2012, yung parang end of the world na yung mga VIPs. Yes. Yung pagdating sa ganyan na may pa-assess ka muna, sinong uunahin para pagdating sa ganyang mga I don't know, it's conspiracy theory. Well, it depends. Kung sa If sa totoong buhay, pag-uusapan natin is buhay, wala na namang VIP dyan eh. Pero kung gaano ba ka-relevant yung VIP na yun? 'Di ba? Okay. Pero I don't know if gaano paano magiging ka-ready yung ganyan, yung parang I don't know if magiging organized pa yung ganyan. Syempre kagulo na yan eh. kagulo na yun. Anybody can parang will have to escape for their life eh. 'Di ba? So, yun kagandahan din naman kumbaga sa mga kaibigan ko, kamag-anak, nabalita ko rin naman they're safe naman kahit papaano. Pero still, we hope na yung ibang mga kapwa Pilipino natin, syempre hindi na rin kapwa Pilipino. Anybody else na nasa Middle East. Lahat na. In general. For their kung safety. pwede kayo umuwi, uwi na muna kayo, di ba? Yun pa ang isang problema. Kasi, Hindi makaka-uwi eh. Kasi yung well, sabi, I'm not sure, pero sabi ng iba, pwede naman daw eh. mahal. Pwede Mahal naman talaga, daw. mahal Yun, talaga. definitely may cost siya. Pero for some countries yata nagawa eh. Merong, kumbaga may airspace na hindi naman, kasi Hindi ba parang naka-hold yung ganyan, mga flight? hindi naman. Bibigyan ko kayo ng idea. Doon mismo siguro. Commercial flights, siguro. Commercial. Yung safe kasi, safe yung nasa loob. Ang hindi safe, yung area na palabas. Kasi doon ini-intercept yung mga fighters eh. Oo. So, ibig sabihin, lahat ng nasa loob, as long as hindi tayo lalabas, safe tayo dito. Kaya yung mga tourists, hindi makaalis. Kasi nandun sila sa loob. Pero pag lumabas ka,
syempre, hindi mo masabi kung anong pwedeng mangyari kasi nga, Pwede pasabugin yung plane nyo. or kung Kasi mapagkamala na kalaban pala. hindi yan, naman no? kasi malaki yung bilis kasi nun sa radar, alam mo na kaagad na fighter jet yun eh. Hindi pwedeng bumagal ng fighter jet na kasing bagal ng 747 yung mga malaking eroplano. Eh, ang kilala lang nito, Fighter Jude. Eh. Saka malaki. Fighter. So yun yung dahilan. Kaya kumbaga, dito, safe tayo dito. Pag lumabas tayo dito, doon na pwedeng, yung mga anti-air kasi nun, anything na ma-detect nun, talagang nag-aano ng missile yun. Yung mga taon parang turrets. Oo, yung mga turrets lang na, kumbaga sa Top Gun, napanood yung sa Top Gun, yung pag nakita siya ng mabilis na ganun, alam na niya, magde-deploy na kagad siya ng missile, wala nang tanong-tanong na ano. Missile. Kasi nga, alam na na ba't ka papasok sa Territory. territory namin ng ganung speed. So hindi normal na Alam mo hindi yung, na magtatanong siya. yung red alert. Yan. Ngayon mo na Classic. Yung turrets. Kaya ngayon mo na feel na parang ito pala yung nilalaro ko dati, di ba? Command and Conquer. Conquer. So, ibig sabihin nung time na yun, way back 2000, 2005, nire-ready na pala tayo sa May idea na tayo. May idea warheads. na tayo. Hindi, red alert natin, 90s. 90s. Oh, 90s, 90s pa ang red alert natin. Mahirap talunin kasi yung may chrono yun eh. May chrono ang Pinakamalakas US lagi yung Russia. sa Kirab reporting. Russia. Diba? Pag nag-Kirab reporting na, tapos may apocalypse Yung na. may mga, ano tawag dun yung mga balloons? Yung mga balong Kirov. Kirov na nga Kirov yun. reporting. Ano? Ay, Kirov reporting. Kirog. Tapos shoutout kay Kirog. Tapos makikinig mo yung background song na yung parang nagmamarch na yung nag-march yan. Alam mo na, pag nag-march na yung ganun, pag wala kang nuke, Russia. patay ka. Pag wala kang nuke na pa, So, kumbaga niya, may ano siya na on a scale lang, si Russia pinakamalakas sa laro. Sa totoong buhay din kaya. Hindi kasi yung red alert based yun sa Soviet war. So, kumbaga, Russia Sinauna pa. Russia yung bad guy doon, US yung, syempre. may Gawa ng US yun eh. Oo. Tapos every country may mga specialty Yan, sila. may specialty Korea sila. yung Black Eagle. Yan, France yung canon na malaki. Grand Canyon. Oh, yung pala. Grand Canon, no? Sobrang Tanda. nostalgic Kanino ng yung nawawalan Tesla? na to. In general yun. Tesla Kay, oil. kay Elon Musk. Oo nga, no? Nabili na niya eh. Hindi mo masabi, di ba? Hindi mo masabi na magiging ganun pala. Pero Oo, si yun Tesla pala. is tao. Siyang inventor ng Nikola Nikola Tesla. Tesla. Tao talaga siya. Hindi, I mean, sinasabi ko yung Tesla coil kasi Wala, figure lahat ko na yun. Defender Lahat yun eh. yun. Lahat meron. Yun ang parang Yun tower ang, nila. in general yun. Lahat ng lahat pwede ka pwede mag-build maglagay ng Tesla. Basta dito ka sa kabilang side. Hindi ka Favorite sa ko yun eh, Tesla. Kasi pag US ka, pag allied ka, Allied. is Prism Tower. freezer. Parang feeling ko ang lalakas ni maglaro nung dati ng gano'n. No? Talagang malakas. maiba lang. Kaya nyo 3 kalaban sa solo sa mapa. Mahirap. Basta medyo malayo. Kaya ko puno. Kaya po na. Basta malayo lang. Basta wala lang rush. Mahirap kasi yung mapa Pag kasi natawid ka na. magkakatabi yun eh. Hindi, walang rush lang. Yung medyo malayo-layo. Kaya, ganun. Kaya. Kaya. Pero hindi ako yung puno ang mapa. Hindi na. Hindi kakayanin. Kaya yun. Bugbog ka Easy doon. lang eh. Ay, easy oh. Naka-easy lang pala. Pero hindi, bukod sa, balik tayo doon sa topic on hand, na si Paul may nakausap na personal na kakilala na nasa Middle East. Kayo ba may mga kamag-anak kayo doon na personal Friends. na nakamusta? Okay naman sila. Okay naman. Okay naman. So, yun nga lang, nababother sila yung, hindi sila ma-at ease kasi mayat maya yung siren eh. So, syempre, siguro, kung magsa-siren yun, may mga dadating na mga drones. Parang ganyan yung sa Syria noon eh, ano? Hindi, ito kasi Dubai naman to. So, kumbaga, yun ang... Hindi yung mga alarms na ganyan na may Yun lang. Medyo syempre, iba yung Good anxiety there. nun eh. Iba yung Hindi, tsaka yun yung nakakatakot ngayon. Even yung mga, well-populated na, Feeling ko lang parang ako nagko-Call of Duty na. sa Burj. Verge. Di ba? Yung malapit lang doon na Inabot halos yung tinarget. ano, I'm not sure kung, Doon bumagsak. Verge din sa Lucena, sa bayan. Sa bayan. Sarado na yun. Lalo na land bank. Sarado na yun. Lalo na land bank. yung mga tipong ganun nakakatakot eh. Kasi ano yun eh, mga casualties na yung mga yun eh. Di ba? So mahirap yun. And yun na nga, isa sa effect niyang war na yan, yung oil price hike. Then syempre yung inflation sa mga bilihin natin, di ba? Ito ma-share ko lang before tayo mag-move dun sa impact nung ano. Hope lahat ng mga kaibigan ko safe kasi nasa hotel industry sila. Damot mo naman, kaibigan mo lang. Hindi, Paano lahat- naman yung kaibigan I namin? mean lahat, kumbaga sa mga manonood, hopefully safe kayo. Isa din kasing issue doon is yung mga tourists na
hindi Stock. makaalis. Na Stuck stock. na. So, ang ginagawa based sa nakwento sa akin ng mga friends ko na nandun, na kinumusta ko, parang nagsasubsidize yung government na utang muna kayo hanggang magstay kayo dito. Utang? Libre nyo na. Hindi, kailangan lang bayaran. Kasi, syempre, yung halimbawa, magstay ka lang doon 5 araw. Hindi sa Burj Khalifa Kasi naman daw kasi. private kasi yung Oo, mag-ano yung sa'yo eh. mag-aano sa'yo. Private na yung ano eh. business. Paano kung sa Burj ka, mahal, Hindi, pinakamahal na maglipat hotel ka ng iba na mas affordable na ano. Kasi wala na namang Siguro, ibang tourist eh. sa loob-loob ng mga ganyan turista, no, na ma-extend lang yung bakasyon ko na ganito, na sa loob pa ng gera. Si Doc Franz, Oh. kalagitnaan ng gera, nagpapunta silang Kazakhstan. Kasi di ba parang nagiging tourist destination na yung Kazakhstan. At doon, akala ko parang volunteer na Yung Kazakhstan. magkano. My name is Boris. Basta lagi siyang pinuma. I am the number Ay, one. hindi na- From Kazakhstan. This is my sister. This is my sister. She's This is the number one. Borat ba yan? My name is Boris from My name is Kazakhstan. Bora. How much? Very nice. Nice. This is my sister. Siya din ba si dictator? Siya Siya rin lang. yun, siya rin yun. Ayun, going back. Anyway, yun nga, papunta silang Kazakhstan nung wife niya. Tapos, na parang na-lay off sila sa, dahil nga may gera, na-lay off sila sa Pakistan. Doon sila binaba, tapos parang, pinahotel naman daw sila, all expense paid naman, pero hindi na sila pinapunta sa Kazakhstan. So parang hindi ko alam kung ano nangyari, kung nagpunta pa silang Thailand, kung pinapunta ba silang Thailand o choice nila yun. So parang nag-Thailand na lang sila. Para kumbaga, isa-segue na sila paalis. O hindi na sila nag-Middle East talaga na ano na Tama naman na safety muna. So yun, edi medyo tumagal na, nag-delay sila ng konti ata. Pero at least nandito na ulit sila. So yun yung mga naging struggles ng mga noon time na mga lumalabas ng bansa. Pero nakakalungkot yan kasi, alam mo yun, wala naman tayong participation doon and yet tayo yung... Apektado. Oo. Especially pa yung mga third world countries, di ba? Hindi, syempre, ano bang number one commodity sa Middle East? Di ba, oil? Ba? Oil. Okay. Aba, pros ba na sa isip? Bawal dun na, diba? Mahigpit dun. Ano bang ibang nasa isip mo? Ano ba nasa isip mo? Alam ko na naman si Bo, hinalkan niya yung sister niya. Naalala ko na. Lips to lips na yan. This, Bago my sister, hinalkan niya. She's the number 2 lang ba? Number 1? Number two ba? Alam ko Number 2 lang number- yan. number Number two 2. lang. Number 2 lang. She's the number 2 of this country. Tapos hinalkan niya. Ayan, classic yun, classic. Yung pinaka na... Sa mga di pa nakapanorin niya si Panoorin Bora. niyo yan, panoorin niyo. Oh, if a flash nipple yung eksena na yun dito. Yung poster. Hindi yung poster lang. Poster. From Kazakhstan. So, yung ano natin, yung kagaya niya, yung sa crudo na ganyan. Dito kasi sa Pilipinas din naman, hindi sa pag-aano sa kapwa Pilipino, yung capitalism din pinapairal pa rin. Yung mga kagaya niya, nasa oil industry dito sa Pilipinas, hindi kahit anong deny siguro ng ano sa ganyan, alam mo na nag-hold back sila ng supply ng oil. Pagdating ng gantong, especially during gantong magpa-price hike, may gantong crisis. Actually, may nagsa-circulate na sa Facebook ngayon, pero even before that, of course, siguro meron ilan sa atin, well aware na yung ganyang klaseng propaganda. May principle dyan eh. Yung iba kasi, nagsabi I'm not so sure about this. Kasi may tinatawag na cost replacement principle. Okay. So, meaning to say, tinataasan na nila yung presyo ngayon for the sake na makakabili sila noong mas mahal sa kasunod. na kasunod. Yun ang purpose nila. For example, bumibili tayo ng t-shirt, nagbebenta tayo ng t-shirt, ang kuha lang natin 100 pesos. Eh ngayon, yung supplier natin, Tataas. magiging 200 na to. So ikaw, yung puhunan mo, maliit lang eh. Pero gets ko yan, pero that's a Okay. different story. Dun sa sinasabi ko na nag-stock. Okay. May naka-stock na silang Hinuhold nila. Oo. Para magbenta. Yeah. Para Nabili magbenta na sila dapat next week. Well-regulated yun. Nabili nila ng mura. Mahal nila bebe. Oh, tas kumbaga, kagaya ng ganyan, may mga gasoline stations ngayon na nagsa-circulate online na hindi, this is not from me. Na pinapalabas sila out of stock. Yan, nilalagay na ng sarado muna sila kasi eventually, pag nagtaas sila, Next week na sila magbebenta. next week na sila magbebenta.
Kumbaga, Diba? hoarding ng ginagawa nila. Kasi yung kuha nila dun, matagal na Kasi yun. yung feeling, yung akala nyo na ano ba to, wala nang binebenta, ubus na ba to, lugi na ba to? No. Magkano kinikita ng ganyan sa Oo. mga gasoline station? Pero hindi lahat Shoutout ko Hindi na kasi lahat, kahapon, hindi 30 minutes kami nakapila dito sa isang Sa major gas station. Hindi ko na sabihin yung pangalan. Ano sila, hindi mo na sila nagtataas kasi inuubos mo na nila yung stock nila dun. Kaya ang dami nakapila sa kanila. So, shout out sa ganyan. Sa mga ganun. May mga ano sila Malaking naman. tulong, malaking bagay. Sabi din nila sa- magtataas kami after na maubos ang stock. So kahapon, lampas 30 minutos kami nakapila kasi nagpa-full tank na nga lahat kasi eventually. Alam ko, It's huliin for- daw din yung mga Oh, ano eh. may ano na. I'm not, Huliin yung hindi mga lang din ako ganun ka-sure kasi hindi ko nabasa yung article tungkol dun. Pero may mga balita na ipapa-price watch yung mga... Pero nagtataka ko, may nabasa akong part dun, civilian pa papapicturean yung mga gas station. Bakit hindi pa gawin ng mga local Parang enforcers citizen na? watch. Oo. 'Di ba? Yung mga local enforcers natin, 'di ba? Oh, nagagawa mga taga na pumunta sa mga weekend events na ano eh. Para ba yan? Hindi nga eh. Hindi, pero totoo eh, 'di ba? Painitin mo pa tayo. Yari tayo dyan. Magano sa Hindi, ano naman yun, for clarification naman yun, 'di ba? Kasi hindi naman 100% tama yun eh. Baka na lahat na mulutan. Tumigil lahat. Pero hindi, yung ibig ko sabihin, just yung piggyback natin dun sa sinabi ni Chino. Pag tumaas ang gas, yan kasi ang commodity na Domino effect na yun. lahat tataas after. Lahat market, presyo ng pagkain, Kain, bilihin, lahat. lahat. Kumbaga, yan yung isang commodity na kaya ang hirap. Pero- Pamasahe, 'di ba? Masahe. Inuulit yung joke. Yun na naman. Tataas ang presyo ng masahe. Nakita mo yung mga therapist na nagwe-welga. Hindi, pero kasi kahit wala namang ganyang price hike or even na nare-regulate yung mga presyo ng crude before, wala mang gera or ano, yung pamasahe naman natin, hindi naman bumababa eh. Alin yung masahe? Oo. Hindi mo mababa. Pamasahe. Ikaw kasi hindi ka sanay mag-commute eh. Pamasahe. Ay, ano naman. Ibig ko sabihin, Hindi, ibig ko sabihin, may times na ina-announce na bumababa ang presyo ng gas. I mean, mas delikado kasi tataas palalo Oh, siya. pero, kumbaga, Pamasahe. Yung pamasahe, Yung pamasahe nag-stay sa the same. fare. Yung fare. yung Ganun ba? sa mga commuters natin, yung pamasahe, kasi nag-price hike ang gasolina, pa-price hike din na pamasahe. So, magfa-fluctuate yung gasolina, pamasahe is the same. And eventually, tataas pa rin naman yan. Tataas pa rin. And I'm not saying walang karapatan yung mga ano natin diyan, yung mga drivers kumbaga. Association. Oo. Pero ang ano ko rin, syempre, malaking pag-iinda na yan ng mga commuters eh. Dito sa Lucena, okay lang. Taas naman maningil ng mga tricycle driver dito eh. Oo, bawi-bawi lang yan. Tapos hindi ko sinasabi yung audacity para mag-welga. Mga okay pa ba? Luugan na dun sa ano. Okay ka pa? Inubuka agad ako nung sabi sa yung mga ano. Hindi ko na nga inulit eh. Nabulunan talaga ako. Hindi, pero yung dito naman sa Lucena, I think may ginagawa namang way para ma-regulate yung ano natin. Pero of course, nasa disiplina pa rin yan ng Yan, masarap yan. Sarap to. Shoutout nga pala sa food sponsor namin, the one and only Chef. Tokis Master namin. Chef na. Burger steak. Pwede ka magbenta nito. Di ba? Sinasabi ko nga sa kanya. Sa Iran. dito sa pamasahe nga natin sa local, dito sa Lucena na lang. Parang nakita ko may dinedevelop na or nakipag-partner ang LGU natin sa app, sa tricycle ba yan, sa jeep, I don't know. Angkas. No. Parang Joyride. Pindot app ata yung inaano nila para doon ka magbubuk ng tricycle ride. Wow, nice. So I don't know kung anong kahihinatnan sa Ongoing mga- ba? Ang ano? Parang negotiations pa lang ata or parang i-implement na soon. Okay yan. Nakita ko lang. Oh, well-regulated pa ganun. Tsaka may... kita Pero mo- I don't expect na magki-keep tab siya sa actual implemented price ng LGU kasi I don't know, paano kikita yung app sa ganyan? Let's say kung 15 or 20 pesos ang regular fare, pagpalagay baka 25 yan ang mas mataas na Oo, konti. most likely ganun. Which is not bad na. na nag-operate nung operations nila. Oo. Nung nag-handle ng operations nila ng
pag-deploy ng driver sa ganito. So, syempre, may cost yun lagi. Kasi syempre, hindi lang naman dito Sorry pala, sa malayo atin, pa. sa ibang lugar din, yung mga tinatawag nga nila na yung hindi makatarungan na pagpatong, yung mga special ride, I don't know. Pero yung yan sa mga tricycle yan ha, doon sa level ng mga tricycle yan ha. May iba na bang municipalities na gumagawa niyan? Nang, Yun, yung may pindot up na yan. I don't know, parang it's the first that I've heard of it. Ikaw ba, Enzo, pagdating sa pagpatong ng mga tricycle driver, may masasabi ka? Kaibang patong na yan. Yo, Hey, patong ng mga tricycle. Patong lang ng patong. Basta pagpatanga-tanga, araruhin ko ha. hindi na umaangat yung Basta pagkapatong, Hindi walang patanga-tanga, angatan. araruhin ko. Yeah. Ano sabi nila, Kamote na banggain nga sa leg. patong pa. Wala na nga daw angat ng pagkapatong. So anyway, yan na natin. Effect ng current war. Kaya sabi mo, apektado tayo sa third world. Kasi nga country. sinarado na yung yung Strait of Hormuz. Ano ba yun? Nabanggit mo kanina. Hindi. Kidding aside, Hey, yo. Strait of Hey, Hormuz. yo. Hormuz. Hormuz. Ba't Hormuz ang sabi mo kanina? Hormuz ba? Ba? Akala ko Hormuz, nung una, Hormuz. Hamas yung ano. Hummus? Hormuz. Wait lang, Hormuz. double check natin. Magre-research na lang on the spot. Strait Pero nga. masarap sa usawa ng pita bread yun eh. Hamas. Strait of Hormuz. Which is katabi siya ng So, Iran. kanina naging silent. Kumbaga, yan partner. yung parang kanal nila na diadaanan ng lahat ng trade tsaka ano. Akala ko escape route na... Hindi, yun yung... Kumbaga, route nila yan na para mapadali yung transportation lahat-lahat. Oh. Logistics, kumbaga, para mas mura. Kasi yung... pero may napanood ako eh. Hindi ko alam kung conspiracy ito. Pero medyo mapapa-agree ka eh. Bago inatake yun ng US ang Iran, di ba kinuha nila yung president yung Venezuela? Venezuela. Oh, di ba? Yung pogi na ano. Yung president nila, kinapture nila para magkaroon sila ng puppet government doon. Canada pala yung sinasabi ko yung pogi. Hindi, Minister? Ano ba? Iba yun. Kasi ang purpose nila doon, kaya kinuha, ang Venezuela is, Wait ba? Kinig ko dito. Ano pa sa may... yun, kinuha nila yung Venezuela kasi isa sa pinakamalaking oil reserve. Oh. So kung ginera muna nila ang Iran, magkakaroon ng shortage. So kumuha muna sila ng backup. Sinecure. Sinecure muna nila. Talino rin. Yun Ano? sa kanila, yun. Yun ang mga sabi-sabi. Conspiracy yan. Takmao ano? Takmao. Tsaka gano'n ka large scale yun, kukunin mo yung presidente ng isang bansa. Di ba? napatay nila yung high-ranking na government official ng Iran. Yung, Oo nga, ano ko yun. Actually, may ano ba? Meron bang proof? Hindi na kailangan na, basta na-verify yun, bado drone kasi yun eh. Pag Parang napad yung Bin drone Laden dun- din lang yan no, na... Hindi, kasi Bin Laden, Sabi tao. kasi nila JJ nga yung... Hindi pa sigurado? Parang tinago lang daw. Parang, kasi yung mga high-ranking na medyo sa mga countries na ganyan, may body double lagi yan. Kung alam nyo si Saddam dati. Kumbaga, lagi siyang... Si dictator nga. Di ba? May ganun, may ganun. So, kumbaga, hindi natin masasabi. Umiihi doon sa tapos nag-aalaga ng kambing. He's my sister. Ano nga sabi sa dictator? What is your name? Tinatanong yung name, tapos kinakabahan siya. My name is Ladis. Tapos, Ladis. Ladis Washer Ladis. Alison. Employees. Alison Burgers. Employees must wash hands. Epic classic yun. Panahon. Epic yun. Si, shoutout sa favorite namin, Si Sasha Sasha. Sasha Galing, Cohen, galing. ano? Sasha Gray. Hey. Alam mo yung mga ganyan, gera ng gera, pero sino ba nagbe-benefit dyan sa mga gera na yan, di ba? Wala. I don't know. Wala. Tingin ko, Mamaya ko isa wrap up ko Yung supplier ng missiles. Yun. Exactly. Stark Industries. Si Tony Stark. Si Tony Stark. Yung mga weapon mongerer talaga. Diyan kasi sila kumbaga parang subcon sila ng mga... Nagte-take advantage sila sa ganyan. Kasi Bala, kumbaga, minsan baril. lang naman yun eh. Lord of War. Panahon yung Lord of War. Tsaka, Diyan yung mayaman yun. usually naman yung mga bansang malalakas naman talaga, mayayaman yun nung nagbe-benefit yan. Pero yung para sa mga maliliit O na siguro dahil baka yung mga lumang ammos na nila kailangan lang gamitin. Gusto na lang i-take into action na yung ganyan. Pwede. Kasi... Tsaka imagine nung first day nung pag-atake, $779 million ang Estimated nagastos. na ano. Oo, nagastos. Kasi agad. magkano pa lang yung isang bagong fighter jet? Pag may sumabog dun,
doon pa lang, ang laki na ng cost mo na ano. Kasi, Tanda Isipin mo mo yung yung ano? budget para sa Meron kaya war tayo fighter jet kahit isa lang. Tora-tora. meron, ayun nga, sa Pilipinas. sa Pilipinas. Nakita mo ba yung ano? Meron kaya alam ko tayo. meron eh. Meron. Pero Shoutout iilan sa- lang, iilan lang. Shoutout. Or baka- Binili natin na itong last time ng pandemic. Oo, binili diba? natin. Di ba, alam mo Pero inaayos pa lang. hand me down ba yung hand me Alam- down? Inaayos. Alam mo kung saan nabili? Sa ukay. Hand me down daw yan. Hindi yung ano, yung truck na may 4 na mixer sa likod, parang G.I. Joe. Inaayos pa daw yung deed of sale. May problema pa sa papeles. Yung umihingi pa ng lagay. Hindi, ano kasi din eh. Kumbaga sa US, nag-i-invest sila sa gera kasi nga, alam nila, kaya sila mahilig mangialam sa mga gera. Kasi ang dami nilang technology na bago, na dun lang nila matetest kasi kung wala namang gera, saan mo tetest Kung yun? nakikisaw-saw lang talaga. Yan. Kaya kumbaga, ugali na dati ng US yan, panahon pa na, nung bata pa lang ako na, Gusto ng na domestic. ano. Tetest Pero din. parang natutunan ko rin ba dito sa part ng Asia, may gusto ring ano dyan. Nako, wag nilang subukan yun. Pag yun ang tumesting, nuclear ang papakawalan nun, di ba? Sa parting norte ng ano. Sabi nga na, ano, Ilocos Norte yung windmill. sa one like, Po may, hindi po namin alam yung sinabi ni Enzo. Baka na-quote nyo kami. Si Enzo lang may sabi. Wala nga ako tinuho ko eh. hindi amin yung sa Korea, pag nangialam si ano, kabahan na lahat. Yun ang ayaw nila mangingialam May meme nga talaga. eh, nagtatampo, ikaw marami kang Missile, nuclear, marami tapos kang hindi ka missile, sinasali hindi ka sa gera. sinasali. Tatampo. Kasi Tapos sobrang, pinapakita yung Nasa video. garden ba? Oh, Nasa yun, garden. yung mga ganun. si Pablo Escobar, yun yung malungkot na malungkot. Hindi, pero sana wag na sila sumali. Kasi we Pag don't yun- want any of Pag yun this. sumali kasi, Hindi, wala naman tayong choice. Kunyari, lumala talaga yung gera. Wala naman choice eh. Talagang sasalit Apektado tayo. na, Lahat ng apektado na yan. buong mundo na yan. Pero sana nga, Kung wag, lumala talaga. hindi, gigets ko si Chino. In Pero all sana seriousness, wag na sumali ang wag na Korea. sana. Kasi pag yun sumali, yung Hiroshima, mauulit yun. Kasi isang bagsak ng nuclear, talagang wipe out ang isang population. Hindi, kumbaga, parang pag-usapan lang natin, paano nga pag lumala? so worst comes to worst. Paano mangyayari sa Pilipinas? Ano ba? So, dyan pa- makakasali ba tayo? Diyan papasok yung mga civilian Yung mga na poste. pumapasok sa pagiging reservist. Oo. Pero I don't know, wala silang formal talaga na military training. Pero at least, kumbaga, worst comes to worst, at least may meron naman ganyang readiness. Pero hindi sila equipped para... Hindi sila military grade Hindi sila talaga. may military grade na tipong doon kasi yung mga sniper mo talagang yung pinaka-best na sniper. Pero at na least, ano. kumbaga ito, na naturuan ng basics, Yan. paano Marunong lang. Handle lang ba handle rin? and mag-respond. Naniniwala akong hand-to-hand combat, papalag tayo. Papalag tayo sa hand-to-hand kay Pacquiao na lang, di ba? Kung sila makikipaghantuhan. Di ba? Ano yun? Traidor mga wildlings? Hindi ba? Mga panahon ng medieval period suntukan. Hindi yung parang champion nyo versus champion namin. Pag natalo kami, surrender kami. Parang ganun I siya don't sabi know, ni Paul. traidora ng ganap na- ngayon, traidoran yun eh. Yung sa atin naman kasi, wala din naman tayo maambag doon. Kumbaga pag yung may mga kung tinatawag nila na mga country na talagang may papalag talaga, yun yung sasali doon sa gera. And pag sumali sila, lalong gugulo. Hopefully, hindi may mga na, ano. nakikita ko dumadaan ng mga poste eh. Medyo Yeah, Dumadaan na ano, poste? apat na poste parang Yung truck, tapos may dalang may poste. dalang- Tapos may heroic na Yeah. background music. Hindi. Ang tatanga ng mga Pinoy. Hindi, yung tunog ng red alert nga, yung nagmamarch, May nakita naman ako 30 mixer, para daw canon yun. Anti-air daw natin, 30 mixer nakahanay dun sa ano. Ano isusupla? Nakahanay na ano. Di ba? Semento. Mga malaking canyon yun. Hindi, pero kidding aside, ginagawa lang namin to just to lighten up the mood. Pero yung nangyayari, hindi talaga siya. We know how serious it is naman talaga. Kasi imagine, yung may kakilala din ako na nagtatrabaho para doon, siyempre sa family. Di ba? Tapos, May ganun. nakita nga akong nag-circulate na meme din, yung parang kinamusta ng nanay yung OFW na anak sa ano. Kung, parang, nay, ginagayara na kami dito, binobomba. Ganun ba anak? Kailan ka magpapadala? Grabe naman. Grabe Hindi naman daw yun. makakalabas, try ko po bukas. Nakanan, tinapa. Nakakatawa na mga, at least kumbaga, hindi, dyan din naman number one kasi ang Pinoy sa kalokohan din sa ano eh. We find ways talaga na to lighten up the mood. Pero still, syempre, prayers up pa rin sa mga kaibigan, kamag-anak na natin nandyan. Pero what if nga, halimbawa lang mapayagan umuwi yung mga yan dito sa Pilipinas? Ano magiging epekto rin sa ekonomiya? Gaano tayo magiging crowded?
Hindi, tsaka yung remittance ng ng OFW, malaking tulong. Ang laking dito. tulong nun eh. Yung Purchasing power purchasing natin power bababa. ng peso. Kumbaga yung power ng peso, laking tulong lagi OFW. Bagsak yun din yung- naman talaga ang economy. So, might as well, i-save na lang natin yung Siguro, mga Pinoy. Para next sa time, akin, ganun eh. tayo ng economist. Ah. Para medyo maintindihan Actually, si natin. Glenn eh. Naisip ko dyan, si Glenn Torres. Ooh. Economist ba siya? Economist yun. I mean... Nagturo, naging teacher yun, si Glenn. Nagturo yun sa Sacre. Ilang sem ata. Parang ganun. Oh, At least Pwede. maano natin what's his take about this. Economist. pwede. Si Bosio. Si Bosyo. Well, ito naman, yung episode na to, ginawa lang namin just to, alam namin sobrang seryoso nung nangyayari and hopefully maayos lahat. Kumbaga, sa war kasi walang nananalo at the end of the day. Yun lang ang ano nun. Although, kasi nangyayari sa war, kung sino yung panalo, yun yung nagiging parang tama. Ganun kasi, parehas side may pinaglalaban. And hindi ko sinasabing valid parehas, pero kung nandun kayo sa parehas sa side, yun yung paniniwala nila. So lumalaban sila para sa paniniwala nila. So doon nagsisimula yun. Pero at the end of the day, syempre, humanity pa rin eh. Sabi ko nga sa dami ng sinusunog nila na pera, gusto ko lang i-quote late great si Tupac, sabi niya, they got money for war, pero they can't feed the poor. Hey. Uy, Diba? So kumbaga parang parang food not bombs. parang they got money for war. Kasi sobrang bilyon ng ginagastos Yun na, sa inano ko gera, kanina. diba? Kagaya na sabi niyo yung cost. They got Pay money mo for sa war ganyan, but they can feed the poor. So parang nakakalungkot lang na ganun yung Mas sitwasyon. pine-prepare Para ko sa yung atin, may private jet yung mga natin, politiko natin, pero hindi hindi makapagpadala ng eroplano doon sa But yun lang. Yun lang ang ano namin. Gusto ko lang na parang hopefully maayos lahat. Eventually na magkaroon ng Ma-resolve. peace talks, ma-resolve. Kasi at the end of the day, lahat talo kapag ka may gera. Lalo na ganun bansa ang nandun sa ganun bansa ang ano. So hopefully maging okay lahat, safe lahat ng kababayan natin at Matapos na sana matapos agad. na sana to. Para hindi naman tayo mabigyan ng added na pressure para alam mo yun sa inflation, sa lahat na nangyayari sa Araw-araw may pinagdadaanan na tayo tapos dadagdag pa yung Dadagdag mga... pa. hopefully din, Yun lang kumbaga, naman. hindi- Yun lang naman yung takeaway na sa episode na to. So Hopefully hopefully, din hindi dumating sa point na yung Pilipinas naman ang isa sa wala, babagsakan ng hindi naman kasi tayo, kumbaga tayo sa ibang bansa, baliwala tayo. Alam mo yung parang parang langgam, Walang kinakagat yung pakialam. elepante. Baliwala. Anong nilalagay mo doon? Manpower? Ano nilalagay mo doon? Gera. Wala tayong iaambag para manalo, halimbawa, gera. O, Siguro location lang, geographically. hindi pa din, malayo pa din tayo sa kanila eh. Saan maglalagay ng base? Kumbaga, hindi tayo, yun lang kagandahan sa bansa natin. Pwede tayo maging neutral. Na wala tayong... pero muntik na rin stand- kasi tayo sa between Philippines. Sa Philippines Sea, di ba? Pinag-aawayan yun eh. Iba yun kasi Iba, gusto pero ibang gusto usapan tayong na yun. invade nun eh. Iba naman yung Usapan gusto na yan. tayong invade oh. Pero yung mga natural resources natin. Yun kasi yung sa kanila, wala tayong iaambag ano, unless boxing yung laban, dun lang. Kikita pa si Pacquiao. Saka pag yung padamihan ng mga likers, At saka yung mga mga social media. Social Kasi media. Doon lagi tayo number one na eh. number one. Doon lagi number one ng Pinoy eh. Yeah. Yung ano daw, yung paano tayo mag-engage Sa social sa media. social media. Tayo number one lagi. Yan. Yun lang. Yun lang ang takeaway namin dito sa episode na to. Hopefully, everyone is safe. We're praying na lahat maging maayos. At the end of the day, lahat naman, peace talaga dapat. Alam kong ang peace na achieve pagkatapos ng war. Pero yun yung isa sa mga hindi ako naniniwala eh. Kailangan talagang yung mga conflict na hopefully maayos ng hindi kailangan mag ng mga buhay. And kung hindi nyo pa nakokontak or nakakausap ang mga kaibigan, kamag-anak nyo, Kumusta yun? do so now. Check on them kasi most of nandun sa loob ng Dubai, binawasan yung oras ng trabaho. So stress na sila kasi yung pang-araw-araw nila parang, alam mo yun, yung mga ganun. Pero pa sa safety nila, yung pang daily nila. Kumbaga, ang daming na-impact na nandun sa loob eh. So, yung mga nandun. So, yun lang. Yun. At ito na naman ang isang episode kung saan mas marami ang kwentuhan kesa inuman. Don't forget to hit like, share, and subscribe and follow na lahat ng mga pages namin dito. At doon tayo mag-interact. Please, nakikiusap kami. More engagement. Mag-comment kayo. Lahat ng tanong nyo. Anything under the sun. Willing kami na sagutin yan. So, wag kayong mahiya. Yung iba na nanonood na hindi pa naka-like and share. Maliit Yes, please do na so. favor lang. Maliit na favor. Hit like and share. Malaking tulong sa amin yan.
Kita-kits sa next na kwentuhan dito lang sa Talkies Nights! This is